Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag, yaksunta ang kahayag, nga nagsulit sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karon nga Huwebes, pizza 10 sa buwan sa Hulyo tuig 2025. Ako yung alagad sa kahanginan Malu Inocando Tabar, uban ni May hangtod sa alas 9 karong buntaga sa atong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Nagpaabot ta karon sa ato ang latest weather update gikan sa Pag-asa Mactan ug samtang nagpaabot ta ato sang ipadangat kining atong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, 38 million pesos smuggled rice seized in Talisay City. Sa Super Balita sa Sunstar, 38 milyones pesos nga smuggled rice na sakmit. Sa The Freeman, in Talisay warehouse raid, smuggled rice seized. Sa Banat News, sa The Freeman, 26,000 kasako gikan sa Pakistan ug Vietnam, smuggled rice ikonpiska. Sa Philippine Daily Inquirer, fintech firms to tighten e-gambling safeguards. Sa Philippine Star, PCSO chairman denies fixing cases for Atong. Sa Manila Bulletin, full hospitalization coverage eyed. Marcos aims to remove PhilHealth members out-of-pocket expenses. Ug sa Tempo, cops ready to talk. Possible state witnesses emerge in missing Sabongeros case. Mao gatong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa among pagbalik, amoy ipadangat kaninyo mga balita nga nahipo sa itong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs team. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibu! Sinisibu!
for your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Cine Cebu. Cine Cebu. Cine Cebu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita. Nagunas to mga balita karong buntaga pag mudmud sa 60 anyos nga apuhan siyang 12 anyos nga apo sa tubig baha sa Dakbayan sa Lapu-Lapu mikatap sa social media. Naabot na kini sa buhatan sa City Social Welfare and Development Office ug aduna na sila gibuhat nga lakang kabahin niini. Kung unsa kining maong mga lakang atong sayran sa report ni Crystal Joy Felerca. Kini ang video nga nikatap karon sa social media kung diin makita ang pagmudmod sa 60 anyos nga apuhan sa iyang 12 anyos nga apo ngadto sa tubig baha sa sitio Balanghoy, Barangay Gunob, Lapu-Lapu City kung asa sila nagpuyo. Matod sa apuhan nga si alias Linda nga ang maong video nahitabo ni adto pang buwan sa Marso. Gipasabot niyang nabuhat lang kini niya tungod siyang kalagot siyang apo tungod kay wa kini nagpatuo kaniya. Ano god kanang maligo mo siya baha god niya. Kamo masakit siya kay mga alaga. Di man gid siya mo patuo ako gi na blood ko. Gi ako gi ana sa tubig sa baha ana. Ito, naman di ay nagkuan video na ko di ay kanang maligo mong gikagbaha. Kuan ta ka ilumos ta ka. Pero nahibilala ko ato di sadto pinangga ko na tong bataa. Dugang pa niya nga sa dihang naaktuhan siya nga nagmudmod siyang apo sa tubig baha kadto mo ay permerong higayon nga iya kining nabuhat ug wa siya daotang intensyon ug igo lang unta siya sa pagdisiplina. Hinuon siya ni butyag nga sa dihang nakita niya ang maong video gibati siya og pagmahay. Naabot ang mahong taho sa buhatan sa City Social Welfare and Development Office kaganihang buntag. Sigun pa sa officer in charge sa CSWDO nga si Maria Sheila Bailosis nga sa dihang nakumpirmar nila ang mong insidente dali nilang gidala sa buhatan sa CSWDO ang 60 anyos alang sa investigasyon nga ilang pagabuhaton. Dugang pa niya nga ang pagpaminaw sa habig sa apuhan mo'y unang lakang sa ilang intervention kung diin gipasabot kini sa mga balaod nga nagprotekta sa mga kabatanunan. Kaganihang buntag, wa pa mahinabi sa CSWDO ang 12 anyos nga apo ni alias Linda tungod kay ana pa kini sa iyang tunghaan. Apan matod ni Bailosis nga kuhaan nila og habig ang 12 anyos aron nga makabuhat na sila og mga laka nga makatabang sa ilang kahimtang ug dili na mausab ang panghitabo. Apan usa sa iyang gipasalig nga ipaubos sa counseling ang mag-apuhan. Isa gyud sa atong buhaton is counseling sa bata. And of course sa lola pod, no. Aron atong mas mabalansad ang impact labi na 12 years old na ba ang bata. Sa pagkakaron, ang CSWDO nangita pa og pamilya sa bata nga adunay kapasidad sa pag-atiman kaniya. Samtang matod ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, ang spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga bisan pa man og pila ka buwan na ang nilabay sukad kini nahitabo apan posible gihapong mapasakaan og kaso ang apuhan. Apan kini magdepende na sa evaluation sa CSWDO tungod kay mamahimo silang mobarog nga reklamante isip representante sa 12 anyos. File din na siya considering ang
prescriptive period sa pag-file og kaso sa child abuse is taas-taas mo na siya. Do pila na ka months ang niagi, pwede kaya po na siya na tumapile after sa evaluation sa DSWD. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Samtang kasabutan tali sa Cebu City Government ug Megawide Construction Corporation buot nga ibasura ni Vice Mayor Tomas Osmeña. Subay kini sa embaruganan diin supak siya sa privatization sa carbon public market. Ang kasayuran ni hatod ni Gia Navarro. Atol sa pagbukas sa 17th Sangguniang Panlungsod, apil sa legislative agenda ni Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña mao ang pagbasura sa kasamtangang kasabutan tali sa LGU o sa Megawide Construction Corporation. Alang unta kini sa modernization o renovation sa carbon public market diin gikabalak-an sa mga manindahay nga ipaubos sinuon kini kadugayan sa privatization. Matod ni Osmeña nga dili makatabang ang maong kasabutan tuod kay dili hinuon kini mapaymuslan sa mga yanong kabus nga nanginabuhi sa mga merkado. Wala niya gikalipay ang nangaging mga administrasyon sa pagsuporta sa redevelopment sa mga bantugang merkado. Number one in my legislative agenda is to assure the poor that we will fight against all odds to maintain our slogan, walang iwanan. Maong gipanawagan niya ang pagsusi sa joint venture agreement tali sa Cebu City Government ug Megawide nga unang napirmahan niya tong 2021. Apil usab nini ang ordinansa aron pagsuporta sa modernization sa carbon public market ug ang pag-amend sa market code. Gihangyoy niya ang mga sakop sa konseho nga suportahan ang iyang legislative agenda aron matud pa mas mapanalipdan ang urban poor diin apil ang mga naninda sa carbon market. I encourage a lot of debate, and the clash of ideas is a great way of testing the validity of your stand. We are not Iglesia ni Cristo or a dictatorship where you have to be obedient. And don't think just because you're right, because your voice is louder. Lakip usab sa iyang legislative agenda mao ang pag-amend sa 7 ka mga resolutions diin gilagway mismo sa Vice Mayor nga pre-pogo operations kini. Iya hinuon kining idetalye sa mosunod pa mga sesyon sa konseho. Gia Navarro, CCTN News. Sa laing bahin planong bagong hospital sa syudad sa Mandaue nang inahanglag pundo nga 1 ka bilyon ka pesos pagtukod gitan-aw nga himuong matag-andana. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Nakigtagbo kagahapon si Mandaue City Mayor Tadeo Junque Uano ni Dr. Gerardo Aquino, ang Chief of Hospital sa Vicente Soto Memorial Medical Center, mga representante sa Department of Health o Department of Public Works and Highways. Kuyog usab ang staff sa Mandaue City Hospital. Katuyuan sa meeting ang pag-finalize sa plano alang sa bagong City Hospital sa Mandaue. Si Dr. Aquino ang nitabang sa disenyo sa tambalanan. Gikatakdang masugdan na sunod tuig ang pagtukod sa giplanong bagong hospital sa Mandaue. Kini itukod sa susamang lugar sa kasamtangang hospital. Gibana-barang moabot sa 1 ka bilyon ka pesos ang gikinahanglang pondo sa plano nga 4 ka andana nga tambalanan. Karong tuiga, magahina ang syudad og 50 milyones pesos nga gamiton sa detailed engineering design. Tungod sa kadako sa gikinahanglang pondo, matud ni Uwano nga ipatuman ang construction matag hugna o matag andana. Functional, una ta mo proceed sa next na sa di para sa uban man humanon sa ang tibuok building, una ka makasugod nya human wala pa equipment, daghan pagkuhang. So we agreed na humanon sa ni kay kuan man to siya 4 floors man to siya, 4-story hospital. So humanon ang first floor. Una mo proceed sa second floor, dapat functioning ni siya ang first floor. Aduna na initial funding nga 100 milyones pesos pinaagi ni Congresswoman Imari Lollipop Uwano Dizon. Mato ni Junque Uwano nga makigalayon usab siya sa mga senador alang sa pagkuha og dugang nga pondo. The government from our senators or any other national agency will be well appreciated by the city. Sa plano nga bagong City Hospital, mahimutang sa first floor ang mga importanteng serbisyo. Lakip na ang emergency room, operating room, pharmacy, suppliers room ug billing section. Sa ikaduhang andana, ibutang ang dialysis center ug specialty units. Ug sa ikatulo ug ikaupat nga andana ang mga ward. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa
Sa dugang balita, Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB 7 mopahigayon og random inspection sa mga PUV aron mapatuman ang anti-sardinas policy. Matud sa regional director nila nga kinahanglang ipatigbabaw ang disiplina sa matag usa alang sa luwas nga biyahe. Ang kasayuran ni hatod ni Gia Navarro. Gipahugta na sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board 7 ang paglikay sa overloading sa matag public utility vehicle units. Ning simana lang ni mando si Transportation Secretary Vince Dizon sa tanang mga PUV operators nga tumanon ang gidugutang maximum nga gidaghanon sa mga pasahero sa sulod. Pinisubay kini sa mando ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga kinahanglang matagamtaman sa tanang mga pasahero ang luwas nga biyahe sa tanang panahon. Gibutyag di LTFRB 7 Director Eduardo Montialto Jr. nga di kalikayang magpunsisok ang mga pasahero sa sulod ilabi na sa modern jeeps, matagting sulod og tinggawa sa trabaho og eskwela. During peak hours, kining mga asanapit ng loading area sa mga modern PUJ, 5 lang na sila ka-units, hutdo nilag sa kaitanan. Ang ikaunom nga unit ana nga mobiyahe wa nay sulod. So pasabot dili gyud kulang diri lang sa ato ang region, dili kulang ang atong jeepney. Aron masigurong matuman ang anti-sardinas policy gikan sa DOTR, mupahigayon ng LTFRB 7 uban ang mga allied agencies og random inspection sa kadalanan. Subayon nila ang mga modern og traditional jeeps kung nasunod bagyod sa allowable maximum capacity sa mga pasahero sa sulod hangtod sa 32 ka mga pasahero. Apilo sab silang pangsukit-sukiton ang mga security cameras sa sulod sa modern jeep aron masuta kung gituman ba sa mga operators ang maong lagda sa tanang panahon. May random nga buhaton nga i-check na mo og unsang orasa nga among makita pananglitan kini ang alas 4 busy man kay na tan-aw na mo og sa CCTV nila kung nanobra gani na ang ilang gipa standing, so among magpadala may issue cost. Ang makalapas nga operator sa maong lagda multahan og di mo menos sa 5,000 pesos o di ba kaha i-impound ang iyang sakyanan og hangtod usa ka buwan. Mao gipanawagan ni Montialto nga ipatunhay ang disiplina alang sa mga driver, operators, apil na ang matag pasahero. Alang kini sa gitingwa sa kasamtangang administrasyon nga gawas sa hamugaway nga biyahe, ipabilin gyud ang kaluwasan sa riding public. Wala tay heavy traffic or traffic jam kung tanan dunay disiplina. Kay nakita man nato sa ubang lugar diri sa ato lang sa Pilipinas. Natay lugar diri nga bisan pa og daghan gyud ang sakyanan pero maayo man og disiplina, dili man wala may traffic jam. CCTN News. Sa atong katapusang balita, kapin sa 26,000 kasakong bugas nga gibutang sa bodega sa Dakbayan sa Talisay, gisakmit sa Agriculture Economic Sabotage Council sa Malacañang. Human masuta nga may sobra ang gidaghanon nga nalatid sa ilang permit. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Nasakpit sa Agriculture Economic Sabotage Council kun AAES sa pagpangulo sa Secretary sa Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs nga si Frederick Go uban sa Regional Maritime Unit 7 of Criminal Investigation and Detection Group Regional Field Unit 7 ang 26,000 kasakong bugas humay nga gituan nga mga smuggle gikan sa nasod sa Pakistan ug Vietnam nga nahimutang sa usa ka bodega sa Arabaya Street, Barangay San Roque sa siyudad sa Talisay. Kini ang labing unang higayon nga dunay gironda nga bodega sa bugas humay sa Central Visayas suman nga nahimong balaod ang Republic Act 12022 kun ang Anti-Agriculture Economic Sabotage Law. Among ginaganod sa mga nasakmit nga bugas gibana-bana nga mokantidad ang tanan sa 38 milyones ka pesos. We're all here, nandito po tayong lahat to witness the first ever landmark enforcement of the AAES kasama po mga partner agencies namin dito sa city. Dito, the goods were inspected, examined, and found to be illegal. This decisive action sends a strong and clear message to economic saboteurs. The government stands united and shall be relentless in its efforts against such illegal activities.
Maraming salamat. Nga walay piyansa nga gitugot sa korte ubos sa balaod sa Pilipinas si Police Major Marlo Gabato sa Regional Maritime Unit 7 na kanayon nga ang mao nga operasyon nga ilang gihimo uban sa Criminal Investigation and Detection Group Regional Field Unit 7 nagbase kini sila nakuha nga impormasyon nga dunay budiga nga maligya o nga mga pinahihot nga bugas gikan sa laing nasod. Tungod din niadtong Hunyo 19, 2025, may apply sila og letter of authority kun LOA nga gilawatan sa Executive Committee nga gipirmahan usab nilang PNP Chief Police General Nicolas Torre III, Department of Justice og sa AAES. Pagka Hunyo 20, 2025, gipatuman nila ang LOA pinagi sa pagsusi sa mga bodega o ilang gipadalhan og suwat ang River Valley Distribution Incorporated kun RVDI nga mo'y tag-iya sa mga bugas aron mapakita sa ilang mga dokumento kung legal ba ang ilang pagpalit nini. Sulod sa 24 oras mihatag ang RVDI og mga papeles apanakita sa PNP og sa AAES nga kuwang kini tungod kay ang ilangan napakita moabot lang sa 6,000 ka mga sakong bugas ang gitugot silang permit. Tungod kay nagduda ang mga pulis nga sobra ang mga sinakong bugas nga naa sa bodega, ni-apply sila og confirmatory search warrant sa korte sa siyudad sa Talisay aron pag-ihap sa kinatibuk ang ginaganon sa mga bugas. Sa dihang gitugutan sa korte ang ilang nga gi-apply nga confirmatory search warrant, gilusaday nila ang inventory ug nasuta nga niabot gyud kini sa 26,562 ka sako ang naa sa mga bodega. From the time na hindi sila nag-submit ng mga documents within the 24 hours notice to comply, so doon kami nag-file ng confirmatory search warrant. Pero limang may gipahibaw ni Gabato nga dalhon nila ang 20,562 ka sakong bugas o i-turnover kini sa nasundong kagamahanan samtang ipabili nila ang kapin 6,000 nga dunay permit. Ang abogado sa RVDI nga si Attorney Cristina Angeli Abellana mohimog legal nga pamaagi sang siya nagtuo ang iyang kliyente mi comply sa tanang requisitos nga gipangayo kaniya sa gobyerno. Tungod kay bago ang mga balaod gibutyag sa CIDG7 nga gipakusgan karon sa mga tinugyanan sa balaod ang pagpatuman niini. Mato ni Police Lieutenant Colonel Jeric Filosopo nga mohimo pa sila og hugot nga monitoring sa mga rice smuggling sa Central Visayas. Arnold Bustamante, CCT News. Mga katong mga balita nga nahipos ng kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Inyo katong nakita kagahapon sa atong mga balita sa Sayri 47. Break sa ta ug sa atong pagbalik dugang mga paghiskot-hiskot. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Limchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Nangita pa mong gugog para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, that transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu.
Incorporated. Offers fiber to the home broadband internet. Bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated. With its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy ug karon sa ato ang paghisgot-hisgot atong unahon katong anti-sardinas policy nga gihisgutan nato kagahapon sa national level kay karon gihingusga na sad ni ug gibutyag sa Regional Director sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB 7 nga si retired Director Eduardo Montialto Jr. taas kay titles RDO o Retired Colonel Director Eduardo Montialto Jr. kaning Regional Director sa LTFRB 7 siya ni butyag nga sila karon ila nang gihingusga ng ilahang pagbantay pagmonitor pagpanakop aning mga driver nga pakya sa pagtuman sa no overloading policy. Kini human usab miluwat og warning si Transportation Secretary Vince Dizon nga nagtumbok nga kining anti-sardinas nga polisiya tumong niini nga mapugngan o maputol kining delikado nga practice o kining naanda na kaayo sa ato ang mga pampublikong sakyanan nga mag-overloading. So kining anti-sardinas mao ni giingon nga kanang murag akong gi-explain kagahapon kana bang sinardinas nga kuan ba pagpanakay o dili ni si Dizon si Marcos ni presidente ni. Unya ang nagluwat anang maong directive is si Transportation Secretary Vince Dizon. Di siya ganahan kuno anang kuan ka nang magsinardinas ug sakay kay delikado kaay na sa kanang mga pasahero. So ang mga netizens, ang mga sumasakay gyud niingon nga maayo pod daghan ang nakauyon actually nga kaning gi-stricto na kining anti-sardinas policy kay bisan pa man kuno usay glisod na isakay labi na kung panahon sting sakay kanabang mga 5 o'clock beyond o kanang ikabuntag mga 7 to 8 man siguro na kanang daghan kay maglinya at least man sad kuno kanang makasakay gyud aw komportable sad kay samok sad biya kay na maghuot ang mga sakyanan kasuway mo ana di mo kabaw kanabang puno na kay ba di lang ko kabawg na batay video ana kay kasagaran makita na gud kanang padung na klase o kanang tinggabi na pero
di gyud ko mo tuong wa mo kita ana oy kapila na gyud ta ana nga makasunod ta or moagi sa atong atubangan ba makaingon ta unsa naman ay huutan na in town ano nya dili beta pareha gigikanan tanan ang uban gikan sa kanang medyo baho-baho sad or ang uban gikan sa kanang mga hago kay nga mga activities so usahay ang imong ilok paggawas nimo pagbuntag humot pa pag uli nimo kagabi huy, lupig pa'y gi-combine nga kanang larang ug inununan ug tinuwa ang humot. So, di na madam. Lahi na niya. Aircon na biya niya atong mga ingon-ani nga mga sakyanan na. Kani atong nakitaan karon niya. Samot pag naiubang makalimot ug nod-nod din hagtawa sa ilahang ilok. So, samot ka humot in taon. Makaingon ta murag ang akong kabuhi, gikabuhi. So, gawas ni Ana, kuan naman lang na, no, hygiene. Pero, ang pinaka-kuan gyud ana, ang pinaka-bantayanan gyud ani which I think is mao tumong gyud sa kining anti-sardinas policy maunang kanang safety kay di man sad maayo delikado man sad nang puno kay mo, di ba? So matud ni Montialto nga kasagaran sa mga violators kining mga MPUJ, mga modern public utility jeepney drivers kinsa mo pasagdan lang gyud kuno, pasudlon sa gyud kuno kining mga magbarug na ba, standing passengers, nga mo resulta matud pa sa discomfort o mo-exceed pagyod sa vehicle capacity. So, agi pagtambayayong usab sa Land Transportation Office 7, kuno LTO 7, ang duha ka mga ahensya nagkasabot na sa usa ka uniform nga palisi. Mao ni akong gingon gahapon. Kay gahapon gud sa Manila murag kahasol ba magsukod-sukod pamantana ang per square meter chuchu. So karon si kanis RD Montialto Bright, kinis RD Montialto kamao gini ingon siya nagsabot sila ni RD Galario sa LTO 7. Mining uniform kay aron mulapas gigay ka sure na gyud tang dakop ani. So ang LTFRB 7 ug ang LTO 7 nga mga RD nagkasabot sila nga uniforme ang ilang palisiya unsa man napulo ra gyud ka magbarug nga mga pasahero ang tugtan sa matag modern PUJ. Ang mga highway patrol officers mopahigayon ni sa physical inspection apan matud ni RD Montialto ang mga CCTV sa footage sa mga MPUJ ilasad ning i-random review kanang kalitan lang ba pakalitan lang labi na gyud atol sa peak hours kay mao ni usa sa ilang mga lakang aron mapatuman kining maong polisiya. Si Montialto ni klaro nga kaning mga business district sama sa SM area, Cebu City, kanang sa IT Park, mao ni nga mga dapit ang prone to overloading kanang makabantay sila nga dunay mga inaning nga tendency between alas 5 ngadto sa alas 6, alas 5 sa hapon ngadto sa alas 6 nga gabi sa gabi tungod sa daghan na sa mga pasahero. Lagip sa mga hagit nga ilang kinahanglang atubangon matud pa is kaning passenger congestion pagdasok sa mga pasahero nga mahitabo between 8 a.m. to 5 p.m. nga mao ang mga oras sa ting eskwela ug ting trabaho. Matud ni Montialto ang mga MPUJ nga klaro na gyud kaayo nga ni-exceed na gyud nanubra na gyud sa ilang passenger capacity pagamultahan og 5,000 pesos. Gawas ni ini doon na pag-show cause order. Matud usab ni Montialto nga subsequent offenses will lead to increased fines. Sama sa 10,000 pesos alang sa ikaduhang offense, ikaduhang higayon. 15,000 pesos alang sa ikatulong nga higayon ug dugang pa niini kini bang kuhaon imong sakyanan gani i-impound ang imong sakyanan katong nag-overloading nga sakyanan. Ang susama pa niini mga balik-balik ka mga violation posibleng mo resulta sa pag-revoke sa franchise. Ang mga di mo function nga mga CCTV systems will also incur additional penalties. So wag yun mo ilusot kay gawas ka mag-monitor sila oy ilamsang lilion ninyong mga CCTV. Kay naaman ay CCTV sa sud, di ba? Makita na ninyo dasok na besh, dasok naman kay ni besh. First offense, pak 5,000 pesos judayon. Second offense, 10,000 pesos. Ika-third nga offense, pila na to? 15,000 pesos. Unya, posible pang samot kadako inyong bayranan kay i-embargo ang inyong kanang sakyanan, i-impound dito. Unya, kinahanglan na ninyong lukaton. Plus,
Di pag yun mo makalusot, nga moingon mo, naguba man na mo ang kuan sir, mo ang CCTV, dili. Kay dunay dugang penalty kung di mo function ang inyong CCTV. Unsa day gamit sa CCTV oy kung di mo function, decoration, suga, dili man pod, no? So kinahanglan functional ang inyong CCTV, otherwise do na sad mo'y additional nga penalty. Inani gid unta kanang hugtanay gid ba? So ang mga commuters karon giauhag sa pag-report sa ilang maong mga insidente, pinaagi sa pagkuhag picture sa body plate sa mga sakyanan, lakip na ang oras, ang adlaw ug ang location sa violation. Now, ang nakanindot ani kasagaran sa mga cellphone karon, doon na nanay date ug time inig picture. So kana matik na ang inyo na lang atangan na ang location. Kung on ang inyong GPS or kung on ang location services sa inyong cellphone, pwede po na ma-appeal. Pero in case lang, pagsuwat lang sad mo. So ang mga report ni ini, pwede gyud ipada ngadto sa Region 7, no? Kanang ang ilang email address, r7@ltfrb.gov.ph, or pwede sad mo tawag sa 0917-704-6862 or sa ilahang landline. Karon, naman sa nila Facebook, pero mo may lang gihatag email. Mas maayong email kay para ma-appeal gid yung picture. Ganaan ko ana tinud-on gid ninyo kay para nako useless nang magsigira tag reklamo pero wa tay gibuhat to report. So atong tabangan ng LTFRB nga mubuhat sa ilang trabaho. I-report sa gyud na nato. Tinuod gyud ni mo tuog gyud ko ani nga mo action gyud ang LTFRB kay kailam ko aning RD Montealto personally, no, and I know nga kanang nay mga ingon ani nga reklamo kutob sa bisag unsang reklamo basta na reklamo ilaha gyud ng padalag summons or ipatawag sa hearing ang mga participants or ang mga gireklamo. So kining maong mga valid and formal reports makatabang nila sa pagluwat og show cause order ngadto sa driver o baka sa operator. Matud ni Montealto nga kung ang MPUJ kinahanglan magyud ni silang pultahan sirado, ang uban nga mga jeepney operators di ay pasagdan sad ni silang abli aron kintahay nga makasud ang dugang mga pasahero kanang atik-atik na lang ba parehani abli man ni og kuy karaan na noon ni file na noon ni. So ang sakto gid ani sirado gid unta no kay aircon baya, pero ang uban ablihan man para abli man sad tudel daghanan na violators imong nakit-an daloy. So ang uban pasagdan kuno nga abli ang pultahan sa matag unit para diretso ra mosud ang pasahero. So karon niingon naman sad si RD Montealto, kung ang jeepney makit-an nga abli ang pultahan, ang mga commuter, ang mga sumasakay, kinahanglan nga picturan ang abli nga pultahan sama ni ini Rodel Kimod. Murag maapil man nagpatawag siguro, pero karaan naman ni Del, dugay naman kay ni Del, wala pa man to'y anti-sardinas policy. So ingon ang LTFRB, kung abli ang pultahan sa MPUJ, ang mga commuter, ang mga sumasakay, kinahanglang pictura ni, isip ebidensya, kay ngano, magamit sad ni, alang sa pagluwat, og show cause order. So daghan na kayo mag show cause order, besh. Gikan sa overloading, nga to sa open ang door, nga to sa paong ang CCTV, ubay-ubay na gid siya. Si RD Montealto niingon nga kinahanglan kanang picturean yun. Gamit kaya inyo mga cellphone din ha para ma-send ninyo, ma-email ninyo ug unya inyo hasad nga ma-report. So dunay mga gihinabi gawas man sad ni sa Sunstar karon, doon na sad sila mga panghinabi gi-report sad ni Gian Navarro, no. Doon na say mga nahinabi ang mga tigbalita og nagawas sad sa Sunstar karon nga jeepney driver ilang gi-interview. 15 ka tuig na siyang jeepney driver. Iyang gisuportahan ang maong polisiya nga mo-reduce, no, mupamenos sa kapasidad aron manindot kuno ang sakay para sad sa driver, para sad kuno nis ilang kaayuhan. Kay ang paglimita sa gidaghanon sa mga pasahero nga musud sa ilang mga sakyanan makatabang sad sa paglikay og mga aksidente sa kadalanan ug aron sad komportable ang ilang mga pasahero. So bisan pa man kunog alkansi sila gamay, labi pa ka ng way klase, maalkansim sila, huwag sa may manakay nga na mas balay ang mga bata, kinahanglan gihapon silang mutuman sa mga balaod, labi na gyud atul sa kanang tingsakay kanang peak hours.
Okay, so mauna to ha, andam-andamang yun yung mga cellphone ninyo. Kanang para gamit sad ba, makatabang sad mo sa pagpatuman sa ato ang mga regulators and authorities sa ilahang mga gimbuhaton. So kung puno, picture. Kung abling pultahan, gawasan nang naagi ni sakay ha, pero kung gibilin lang nga abli, nagdagandagan diha, picture na pod para ma-send ninyo sa LTFRB ug mapatawag ang mga driver. Manata ng anti-sardinas policy. Karon, aray na sad ta sa laing hisgutanan. Kanisan, murag hapit na sad nila na sardinas. Kay usaray mayor, pero sila tanan gaburuka ang kanhi mayor. Pero, niingon karon ang kanhi mayor nga si former Mayor Raymond Alvin Garcia, nitubag naman ni siya kay kanang daghan sa mga nanggawas, mga expose si kanhi Cebu City Mayor nga karon si Mayor Tomas Osmeña, giigo niya si kanhi Mayor Raymond Alvin Garcia. Agkuy, wala na siguro ni kaagwanta si former Mayor Raymond Alvin Garcia ni tingog. Niingon siya nga kanang mura man kag kung makaliho ka, mura man kag ikaw ang mayor. So ang gitambagan siya ni former Mayor Raymond Alvin Garcia nga tutok na sa imong trabaho as vice mayor. Uy, paghimog balaod kay mao na imong panumpa. Agkuy, unsa na sa kay tubag aning Vice Mayor Tommy Osmeña ron. So karon ang quote no, ako ning basahon para makadungog gyud mo unsa gyud exact words ni former Mayor Raymond Alvin Garcia. Niingon man gud siya nga overstepping naman si Vice Mayor Tommy Osmeña sa authority ni Mayor Nestor Archival o giyang tambagan nga focus sa imong trabaho. Uy, ingon siya, quote, "He is acting like he is the mayor. So ang akong advice, just focus on your job as the vice mayor. Legislation, paghimog balaod, ang imong panumpa mauna." Matud ni former Mayor Raymond Alvin Garcia sa usa ka press conference nga gipahigayon ni adtong I think the other day, no, niingon siya, don't overstep the authority of Mayor Nestor Archival because he was the elected mayor and not you. Ogoy, uy, sakit-sakit nun sa kamanulti Mayor Raymond. Uy, lain kung binisayon pa tani, murag imong giingnan si former Mayor Tommy, vice mayor ba na siya karon, former mayor, kakapoy ba ninyo mga title? Uy, former mayor, current mayor, last a few before election na ay dismissed mayor, na ay uy, basta kamutanan, mayor. Mauna na. Pero niingon si former mayor, ato na lang yun ning panganlan sa tanan kay kuan man ni protocol. Niingon si former mayor Raymond Alvin Garcia, iyang ingnan nga, do not overstep the authority of Mayor Nestor Archival because he was the elected mayor and not you. Loy, pero doon na ko'y stop sa una. Niingon siya na ko, yun siya, ma'am, arang-arang di aning ininglisan tagkasaba, ma'am, kay di kay sakit paminawn. Masakit ko na paminawn ang Bisaya nga kasaba. So kung ato ning binisayon ang giingon ni former Mayor Raymond Alvin Garcia, iyang giingnan nga ayog sa pawi si Mayor Nestor Archival. Uy, kay siya biya gipili nga mayor, di ba ya ikaw? Mama, ora man gihapon sa in-English, no? Depende kung asa mas masabta nimo, di ba? So giawhag sad ni former Mayor Raymond Alvin Garcia si current Mayor Nestor Archival to be independent from Osmeña ug ni warning pa nga bisag kinsa pay maka-impluwensya sa desisyon ang tulubagon anaara gihapon so kung kinsa ang mayor. So ingon na sad si Garcia murag gakuan ang galungot-lungot na maginis former Mayor Raymond Alvin Garcia kay iyang quote na pod. So magsigig diktar si Tomas nimo unya puro mga sayop, ikaw bayay mayor, ikaw malatan sa mga tao, ikaw ang mapaninglan sa mga tao. Gidugang usab, close quote, gidugang usab ni former Mayor Raymond Alvin Garcia nga si Archival kinahanglan uhimo sa iyang kaugalingong mga desisyon nga di magsig-agad sa impluwensya ni Osmeña. Sa pagkakaron, si Garcia niingon nga ganahan siyang tagaan si Archival og benefit of the doubt. O, samtang, sang gibalibaran ang tanyag sa kanhi mayor sab nga si Mayor Michael Rama, former Mayor Michael Rama, kitsa ni offer sa niyag legal assistance. Kay
niingon siya nga wa pa man siya nagkinahanglag abogado. Ay mo ni offer sa dito tungod atong mga pasangil ug uban pang mga pamahayag, pero abogado mo sa ni Mayor Raymond Alvin Garcia, so depende na lang. So mao na no, nagka-aligri ang Cebu City. Daghan kay mga pamahayag, daghan kay mga uban pa. So mao na kani mga saway, pasangil, tubag, naka-aligri pod. Sige, nindot man po nang inani kay daghang magbantay, dili kayo ka magkumpiyansa kay doon na kay mga uban nga mga tao nga nagbantay lang sad sa imuhang trabaho. May lang tatog puros maayo nga trabaho, doon nam say uban nga ang bantayan imuha ra sang sipyat kay naghuwat sad sila kanus-a sila mo kuan, di ba? Kanus-a sila kabaos ba? So mao na yung latest no, kanya napamtay gamay oras ako ning labangon gamay. Ang Commission on Elections kun COMELEC ni set na sa voters registration period gikan sa August 1 ngadto sa August 10. Mo balik sila sa ilang voters registration, subay usab kini sa barangay ug sangguniang kabataan elections nga di patakaybaw madayon ba ug dili ba. But still, whether madayon or dili og samtang wa pay final kung di ba madayon or unsa ba, ang COMELEC magsugod na sa ilahang voters registration sukad August 1 ngadto sa August 10. Si COMELEC Chairman George Erwin Garcia niingon nga kini giaprubahan na sa COMELEC Unbank on the same day. Ang registration gikan sa Agosto 1 ngadto sa Agosto 10 na po nakaadlaw gipahigayon kini nationwide tibok nasod. Apan matud ni Garcia nga ni Chairman Garcia nga ang transfer of voter registration dili applicable. Ang voters registration originally gibutang man datong July 1 to 11 pero gipostpone kini ngadto sa katapusang semana sa Oktubre hangtod July 2026. Gipasabot ni Garcia nga ang COMELEC mas magkinahanglan kinig mas taas nga period of registration kung i-reset ang barangay at sangguniang kabataan elections. Matud ni Chairman Garcia nga ang pagpostpone tungod usab kini sa pagtuo nga ang eleksyon dili madayon karong Disyembre 1 tungod kay ang Congress may ratify sa balaod nun nga nag-set og 4-year terms for elected barangay officials nag-replace sa kasamtangan nga 3 ka termino. Apan, iyang giklaro ni Chairman Garcia nga unfortunately, we are still waiting if there will be a law in postponing the elections, and it will be difficult if the elections push through on December 1 or if we get a restraining order to conduct it on December 1 because we won't have voters for the sangguniang kabataan. Iklaro usab ni Chairman Garcia nga katong mo rehistro sa umaabot nga voter registration sa BARM, Bangsamoro Autonomous Region, dili makabutar for the first BARM parliamentary elections on October 13, 2025. Ang COMELEC chairman ni Butyag usab nga sila mulusad og Register Anywhere program sa National Capital Region from August 1 to 7. Ang maong programa mahimong ilusad sa mga duol nga mga areas nga duol sa mga call center hubs, bus transport terminals ug uban pang mga lugar lakip sama na lang sa mga airport ug ubang mga dugukanan sa mga tao. Pito lang kini kaadlaw matud pa tungod kay ang COMELEC main office nagkinahanglan og sa nabiling 3 ka adlaw to provide the registrations from the register anywhere, anytime to their respective local COMELEC. Ganon siya usab ni Chairman Garcia nga di na sila mo dawat og barangay certificates isip requirement to prove residence for voter registration. Iyang gibutyag, dunay mga kaso of mass issuance of barangay certificates nga posibleng moresulta sa irregular transfer of voter registration. Mao na latest gikan sa Commission on Elections. So nya wa naman tay oras atoy padangat ang giandam ni Tatay Dodong ani ang pulong og kinabuhi. Ang pulong mo ang diwag sa dalan ko. Ang kasaysayan sa Simbahang Katoliko na puno sa daghang sugilanon sa kinabuhi sa mga santos nga gisip nga mga martir.
Sila giyatagan og dakong pasidungog tungod sa ilang pagtahan silang kinabuhi alang sa ilang nahuptan nga pagtuo. Ang usa ka binuhat nga andam mohatag sa kinabuhi tungod sa iyang pagtuo giisip ng usa ka martir. Si San Esteban mo ang giisip nga unang Christian martir. Sa mga buhat 7:59 sa 60 atong nabasa ang iyang sugilanon. Ug samtang gibato nila si Esteban, nagampo siya sa Ginoo. Nga nagingon, Ginoong Hesus, dawata ang akong espiritu. Unya miluhod siya o misinggit pagkusog. Ginoo, ayaw sila pakasada sa ilang gibuhat. Tapos niya gisulti nini, namatay siya. Usa ka balaanon nga buhat kung imong gidawat ang kamatayon nga dunay makatarunganon nga bugti. Apan mas labing balaan ang kamatayon ni Jesus dinha sa cross alang sa kaluwasan natong tanan. Ug nahitabo kini gumikan sa dakong gugma samahan sa katawan. Kay sa Juan 3:16 nagingon man, kay gihugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod ini gihatag niya ang iyang bugtong anak. Aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay kun dili makabaton og kinabuhing dayon. Kay nga atong pagtuo kang Hesus makahatag man kanato og kinabuhing dayon. Nahan dili angay kahadlukan ang kamatayon dinhi sa kalibutan. Maigsoon, mao kini ang pulong nga naghatag og giya sa atong kinabuhi. Mag-ampo kita. Langit mamahan, pagkabalaanon sa imong nahimo alang kanamo. Bisan sa among pagkamakasasala, giluwas mo kami. Wailay makahimo nini maong dalaygon nga buhat, gawas kanimo lamang. Busa, Ginoong Hesus, kami magpasalamaton kayo kanimo, kay ang imong kamatayon mo'y naghatag kanamo kagawasan. Amen. Sama-sama sa anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa galang ko. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo'y nagtapos sa atong tulmanon. Dagang salamat sa Philippine Airlines. Thank you very much, Archbishop Jose Palma. Nanay Dayanan, Tatay Dodong Limchua, thank you. Sir Dennis Tabar, salamat. Ato mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Maybell, Miss Joanne. Sa newsroom, Sir Michael, Sir Del, Sir Raymond, ug sa studio, abot asa na to si Ferdy. Salamat sa inyong pagpakig-uban. Ako si Malu Inocando Tabar. Magkita tayo balik ugma sa atong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. God bless us all.